Magandang araw mga kakayod. Nandito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa atin ng mga kwento, ganap, buhay-buhay at araw-araw na mga ginagawa ng isang OFW. Mga kakayod, yung pag-uusapan natin ngayon ay specifically at directly address po sa mga mag-a-apply pa lang na OFW, mga third sex natin na kababayan, lalo na po dun sa mga gay natin na community, at saka po sa lahat ng mga Pilipino saan man dako sa mundo at sa Pilipinas. Mga kakayod, bago natin pag-usapan yung topic natin, greetings muna tayo sa isa nating viewer na nagpahatid pa talaga siya ng saloobin tungkol sa last topic sa nakaraan natin na video. Shout out po kay kakayod Judy Cerezo 274. Maraming salamat po kakayod sa iyong suporta, yung pagpanood sa ating channel sa araw-araw. At kung nasa Saudi ka man o sa Pilipinas ka, ingat po at God bless you po. Mga kakayod, sa Pilipinas, kahit saan ka man na lugar, makikita talaga natin na maraming mga bakla doon. Kahit saan man na iskinita, sa ang tindahan, sa mga mall, sa mga eskwelahan at saka sa mga opisina ng gobyerno. Kasama na rin yung mga hospital. Mga kakayod, ang topic natin ngayon, bakit maraming baklang OFW na Pilipino na nandito sa Saudi at ano yung mga ginagawa nila dito na nakatutulong sa kanilang pamilya, at ano yung mga hindi maganda din na ginawa ng iba na maaari nilang ikapahamak. Mga kakayod, to be specific, ang pag-uusapan natin ngayon yung salitang booking. Known yan dito mga kakayod sa Saudi, saka dito sa buong Middle East. Yung booking mga kakayod, yun ibig sabihin yan ay pakikipagtransaksyon ng isang baklang Pilipino sa ibang lahi, Arabo man, Indiano, Pakistani, para magkaroon sila ng pagtatalik. Mga kakayod, Saudi dito, Middle East, Muslim country, yung pakikipagtalik sa parehas na kasarian, pangatlong pinakamabigat yan na kasalanan sa kanilang batas, sa kanilang paniniwalang Islam. Haram yan mga kakayod, ibig sabihin scandalous kung sa English pa. Kaya ang mga nangyayari dito mga kakayod na mga Pilipino na nagbo-booking or nagkikipagtransaksyon sa magiging customer nila para mabayaran sila ng pera na umaabot ng 500 reals, 1,000 reals sa isang pagtatalik lang. Napakadelikado yan mga kakayod, kasi hindi natin alam na baka yung nakuha nilang partner, asset yun ng pulis dito. Pwede silang madakip pag naaktuhan talaga sila, makulong. At pag nakulong ka dito mga kakayod, may may hampas yan ng latigo every Friday. Kung ilang latigo yung sentensya mo, i-divide yan kung ilang Friday bago matapos yung sentensya mo, bago ka makalabas. Mga kakayod, yung pagbubuking ng mga kababayan natin dito na mga bakla, hindi lang sa personal din nila yan na kaligayahan, kasi may personal experience na rin tayo na may mga kasama tayong mga bakla dito, marami na rin. Ang iniisip din nila mga kakayod na sinasabi nila, hindi lang
pagpasarap yung nasa utak nila, pati na rin yung makakuha sila ng pera para na rin pang padala doon sa mga magulang nila sa Pilipinas na sila lang yung inaasahan na makapagbigay din sa kanila ng pangangailangan doon. Pero mga kakayod, sobrang delikado talaga. Sobrang delikado. Dapat malakas yung loob mo. May diskarte ka. Marunong ka talagang makipag-communicate para hindi ka maibenta. At saka, ang pinaka deadly na maaring balik sa'yo pag ginawa mo ito mga kakayod, yung magkakasakit ka ng AIDS. Kasi iba't iba na yung partner mo, lalo na pag matagal ka na sa ganitong kalakaran. Iba-iba na yung nakakapasok sa katawan mo. Iba-iba na yung hindi mo alam na may mga sakit na. Ikaw din talaga yung haharap sa consequences na nagkapera ka man, nasiyahan ka man. Pero at the end of the day, ikaw din yung magsuffer doon sa sakit na pwedeng dumapo sa'yo. Mga kakayod, yung mga first timer dyan na mga Pilipino na bakla na nag-a-apply pa sa Pilipinas, sana mapanood nyo tong video na to kasi hindi madali yung ganyang kalakaran dito. At saka pag salbahe yung naging customer mo o nakatransaksyon mo o nakabooking mo, pwede ka pang pagtulungan kasi habang nakasakay ka na sa sasakyan, based doon sa real stories ng mga nakasama natin na bakla, nagtatawag pa yan sila ng ibang mga kasama at pagtutulungan kang i-rape doon sa may disyerto. At kung nagkataon talaga mga kakayod na lasing pa yung mga naggang-rape sa'yo or nakadroga pa, bubugbugin ka pa, kukunin pa yung mga pera mo o alahas mo, tsaka itapon ka pa doon sa disyerto na bigyan ka na lang ng kunting hininga para mabuhay ka. Mga kakayod, isang pagkakamali mo lang sa kalakaran na yan, buhay mo ang mawala. Siguro kumita ka ng maraming pera, nakapagpadala ka doon sa pamilya mo, hindi ka pa nagkakasakit, pero pag na-timing ka sa isang sitwasyon na mabugbog ka, tsaka namatay ka, wala na mga kakayod, tapos na yung buhay mo. Mga kakayod, yung booking, may mga sinwerte din na mga kakayod dito na mga bakla. Kasi yung isang kasama ko dati mga kakayod, ngayon naging manager na siya sa spa, pero ganun pa rin yung kalakaran nila sa spa. Tsaka nakapagnegosyo na siya doon sa Pilipinas at may nagmi-maintain sa kanya dito na sabi niya isang general ng military dito sa Saudi. Kaya gumanda na rin yung buhay niya ngayon. Nakatiming siya ng tao na tumanggap talaga sa kanya, tumamay sa kanya, binigyan siya lahat. Pero wag nating gawing inspirasyon yan mga kakayod, lalo na sa mga mag-a-apply pa dyan sa Pilipinas na mga bakla. Kasi mas malaki po ang chance na mapahamak kayo kaysa sa makatagpo kayo ng tao na magbigay sa inyo ng ginhawa sa buhay. Mga kakayod, marami nang nangyari dito na instead na sila yung magkapera, sila pa yung hinold up, sila pa yung nakulong, sila pa yung nabugbog. Pag nangyari yan sa iyo mga kakayod dito sa Saudi, kung saan man sa Middle East, pati company mo magkakaproblema kung paano ka pubusin doon sa police station o saan ka hanapin kung nawala ka. Buti lang mga kakayod kung yung company mo malaki, mabait yung may-ari at saka yung mga manager, may respeto at saka may concern talaga sa iyo bilang staff nila. Kasi kung makatagpo ka dito mga kakayod ng maliit na company, walang pera, walang connection, saka wala pa silang pakialam sa iyo, hahayaan ka lang talaga na mag-suffer doon sa ginawa mo na problema. Halimbawa, pag na-hospital ka, walang tulong sa iyo, wala man lang maghatid sa iyo ng pagkain doon. Kasi dito sa abroad mga kakayod,
sana tandaan to ng mga bakla natin na mga nag-a-apply dyan sa Pilipinas papunta dito, na ikaw lang talaga nagdadala sa sarili mo dito. Ikaw yung mag-manage kung ano yung gagawin mo. Ikaw yung gagawa ng mga paraan kung ano yung diskarte na gusto mo, pero ikaw din yung haharap sa mga consequences ng mga pinagagawa mo. Mga kakayod, sa video na to, hindi tayo nainggit sa kanila kasi malaki yung kinikita nila dito. Hindi sila umaasa sa front talaga na sahod, sa front na trabaho nila. Hindi po tayo nang mamaliit at saka nang discriminate sa kanilang pagkatao. Ang sa atin lang mga kakayod, bago nila gawin yan, lalo na sa mga baguhan, isipin muna nila ng ilang beses yung safety nila sa kanilang sarili. Isipin nila na hindi sila magkakasakit. Isipin nila na hindi sila mga problema sa mga outcomes. Isipin din nila na hindi mag-aalala yung mga kamag-anak nila, mga magulang nila sa Pilipinas. At lagi nilang isaalang-alang talaga mga kakayod na pag nagkamali ka sa kalakaran na to, buhay ang kapalit. Mga kakayod, kung may mga idagdag man kayo, may gusto kayong sabihin na hindi natin nabanggit o napag-usapan, paki-comment na lang po sa baba at paki-like na rin po, subscribe at hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga video na i-upload natin. Mga kakayod, dito sa ibang bansa, kahit ano pa yung kasarian mo, basta lumaban ka lang ng batas, kunin mo yung iyong mga pangarap sa malinis na paraan, ibibigay yan sa atin ng ating Panginoon. Hanggang dito na lang mga kakayod, maraming salamat po.